Matapos ang mapaminsalang lindol sa Cebu, lumitaw ang reklamo ng mga BPO workers na pinilit umanong magtrabaho kahit delikado pa ang sitwasyon. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Hindi pa man natatapos ang pagkabigla sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Noong Setyembre at 30, lumutang ang usapin ng seguridad sa trabaho ng libo-libong BPO workers. Ayon sa BPO Industry Employees Network o BN Cebu, mahigit 100 reklamo ang natanggap nila sa loob lamang ng 2 araw. Lumalabas kasi na pinipilit ang mga empleyado na pumasok kahit wala namang maayos na building inspection at kahit pa patuloy ang aftershocks. Batas mismo nagsabi na bawal yung retaliation from employers, pero biglang may paganto yung mga BPO companies as if they're above the law. Kabilang sa mga reklamo ang pagbibigay ng notice to explain, pagbabawas ng insentibo at administratibong parusa sa mga tumanggi munang mag-report para unahin ang kanilang kaligtasan at pamilya. Sa kabila ng mga paglabag, ipinasa raw ng gobyerno ang desisyon sa mga kumpanya kung dapat bang papasukin ang mga empleyado o hindi, taliwas sa mabilis na pagsuspende ng klase para sa mga estudyante. Kaya naman dumulog na sila sa Dole Regional Office 7 upang ihain ng reklamo. Yung pinapapasok yung mga employees nila right after the earthquake without proper building inspection, pag-declare ng imminent danger, nakikita na exposed din dito. Ang tanong din namin sa mga BPO companies, may mga safety officers ba sila? Yung company safety officers na hindi lang galing sa building mismo na ino-occupy nila. Hiling ng grupo sa Dole at sa lokal na pamahalaan magsagawa ng masinsinang inspeksyon at unahin sana ang kapakanan ng mga empleyado. Nakatakda namang makipagkita ang Regional Director ng Dole sa BN Cebu sa susunod na linggo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.